Isang mahusay na pulis si Zoe. Sa edad na 26 ay marami na siyang na-achieve sa kanyang trabaho. Ilang medals na ang kanyang natanggap at papuri. Pero kung tingnan mo siya ay masasabi mo na hindi bagay talaga sa kanya ang magiging isang pulis. Maliban kasi sa ubod na ganda ng kanyang mukha, ay hanip din siya sa pangangatawan. Matangkad din siyang babae at may makinis na balat. Bagay rin sa kanya ang hanggang balikat at tuwid at itim na buhok. Kaya masasabi ng marami na mas bagay sa kanya na maging isang model kesa maging pulis. Sa kabila ng kagandahan at kasiksehan ni Joey ay nandoon ang mabilis, mabagsik at parang lalaki na personalidad at kilos. Walang nagtatangkang manligaw sa kanya dahil pumapasakali ka pa lang ay bubulagta ka na sa mga titig niya. Kaya ilag sa kanya ang mga lalaking kasamahan niya, lalo na ng mga chick boy. Iligaw daw nila kay Zoe, ibaling na lang nila sa iba, ay sigurado na hindi masasayang ang mga oras nila. Masyado ring pakialamera si Zoe, basta't maiinit sa mga mata niya ay pakikialaman niya talaga. Halimbawa, kapag may nakikita siyang mag-asawa na nag-aaway sa labas, lalapitan niya ito at sisigawan ng, "Hoy, kung hindi na kayo nagmamahalan at hindi na magkakaintindihan, maghiwalay na lang kayo. Hindi yung away kayo ng away dito sa may labas. Nagkakasira kayo ng araw sa iba." Ayaw na ayaw ni Zoe na nakakakita ng taong nagkakalat ng balat ng candy sa may daan o kahit na anong basura. Kapag mahuli ka niya, siguradong maglilinis ka ng daan buong araw. Kapag estudyante ka at malaman niya na lumiliban ka sa klase at pagala-gala sa labas sa oras ng klase, ay dadamputin ka niya at ipakukuha sa mga magulang mo. Kaya tahimik ang kanilang lugar kung saan doon nakadestino si Zoe. Ang ilang kasamahan niyang pulis na nambababae ay tumino na rin dahil sa pangingialam ni Zoe. Dahil kapag nalaman niya na nambabae ang isang lalaki na may asawa, ay gawan niya ng paraan na mahuli niya ito kasama ng asawa nito. At kulang na lang ay sasabog ang eardrum ng mga kabit sa pangaral at pagtatalak ni Zoe. "Ako ang kinakabahan sa iyo, Zoe. Masyado ka na yatang pakialamerang bata ka. Baka marami nang galit sa iyo niyan." Nag-aalala na sabi ng kanyang mama na si Aling Myrna. "Hayaan mo sila, ma. Wala akong pakialam kung ilang drum pa ang galit nila sa akin. Basta kapag nakikita kong mali, pakikialaman ko talaga. Saka kung ayaw nilang mahuli hindi sila pahuhuli. Ganun lang yun." Naghangisi ngunit astig na sagot niya sa kanyang ina. "Ewan ko sa yung bata ka. Napakatigas ng ulo mo at gusto mo lang lagi ang nasusunod. Parang wala kang ina dahil hindi ka mapagsasabihan." Nakasimangot pa na sabi ni Aling Myrna. "Hay naku ma, trabaho ko o iyon. Natural na ako pong masusunod. Katulad nyo, kayo din ang nasusunod dito sa bahay. Pinapakialaman ka ba namin dito? Nagrereklamo kayo sa pagiging pakialamera ko eh. Nangingialam din kayo sa trabaho ko. E di pakialamera din ho kayo, kaya sa inyo ako nagmana." Sagot ni Zoe na biglang kumaripas ng takbo nang makita ang ina na kumikilos para kurutin siya. Palasagot talaga si Zoe sa mama niya, pero takot din siyang makurot nito. Pero sa kabila ng pagiging bungangera ni Zoe ay may mabuting puso rin siya. Malambing siya sa mga matatandang nakakasalamuha niya. Mapagmahal at sweet din siya sa mga batang paslit. Ilang buy-bust operation na ang napagtagumpayan niya at ilang kidnap for ransom na ang nasamahan niya. At ang lahat ng iyon ay puro matagumpay. Sa kabila ng pagiging astig ay palangiti rin si Zoe at saka palabati. Pero sa kabila niyon ay mas pinili ng marami na mailang sa kanya. "Zoe, nagka-boyfriend ka na ba? Huwag ka sanang magagalit sa tanong ko ha?" Tanong sa kanya ng kaibigan niyang si Tina. Kumakain sila ng lunch sa isang restaurant. Day off iyon ni Zoe. Mula kasi na magkakilala sila,
3 taon na ang nakakaraan ay wala itong alam tungkol sa love life ni Zoe. Oh, ba't naman ako magagalit? Krimen na ba ngayon na magtanong? Magagalit ako kung nakikipagtsismisan ka doon sa ibang tao. Saka walang mali sa nagtatanong. Ang mali ay yung wala kang alam pero hindi ka nagtatanong. Sarkastiko pero nakangisi na sagot ni Zoe. Zoe naman sasagot lang na memilusupo pa. O siya, kung okay lang naman pala sa'yo na tanungin, di lubos-lubusin ko na. Nagka-boyfriend ka na ba noon? Kung wala, may bala ka rin ba sa ngayon? Pamemilusupo rin ni Tina na napakamot pa sa ulo. Mula kasi noon ay hindi siya nagtangka na alamin o tanungin si Zoe sa personal love life nito. Kahit na magkaibigan sila ay may pangingilag din si Tina kay Zoe. Alam mo Tina, hindi na yan basta tanong ang sayo Nakikichismis ka na talaga sa buhay ko. Pero dahil malakas ang loob mo na mangulimbat, sige, sasagutin ko yan. Natatawa na sabi ni Zoe, saka nangalumbaba. Wala pa, ni minsan hindi pa ako nagka-boyfriend. Ewan ko nga ba, maganda naman ako. Pero tingin yata sa akin ng mga lalaki ay multo, hindi nag-i-exist. Nagtataka nga ako dun sa mga babae na ubod naman ang pangit pero kabi-kabila ang mga boyfriends. Siguro, bulag yung mga lalaki Pumitik pa siya sa hangin. Girl, hindi mo ba alam kung bakit naiilang sa'yo ang mga guy? Tanong ni Tina. Bakit? Sasakmalin ko ba sila ng buhay? Hindi naman Naka-rolled eye pa na tanong ni Zoe saka uminom ng juice. Zoe, hindi ganon. Gusto rin kasi ng mga lalaki yung mga babaeng mahinhin at malambing. Hindi kagaya niyang inaasta mo. Kung maglakad ka para kang mahinahabol. Kung magsalita ka dire-diretso at hindi na maaaring mga tuwira ng kausap mo. Kahit pulis ka ay babae ka pa rin. Okay lang magpakaastig kung nasa trabaho ka. Pero kung kagaya nitong namamasyal ka, magpakababae ka. Hindi ka naman siguro tomboy, hindi ba? Puno ng sinseridad na wika ni Tina. Of course not. I'm 100% girl Bulalas na togo ni Zoe. Di kumilos ka na parang isang tunay na babae, hindi yung napakagarapal mo. Alam mo Zoe, kahit na anong ganda mo kung parang lalaki ka naman umasta, at palaging nakabusangot yung mukha mo, ay matuturn off talaga sa'yo ang mga lalaki. Kaya magmula ngayon ay mag-ayos ka na. Huling habilin pa ni Tina sa parang walang pakialam na si Zoe. Hindi na alis sa isipan ni Zoe ang mga sinabing iyon ni Tina, kaya kahit na naka-uniforme siya ay inayos niya ang kanyang sarili. Nagpahid siya ng manipis na makeup at ang mga labi ay pinasasadahan niya ng medyo mapulang lipstick. Sanay naman mag-ayos si Zoe. Palagi niya kayang nireretoke ang kanyang mukha kapag nasa bahay lang siya. Kaya lang kapag nalabas na siya ay tinatanggal na niya dahil naiilang na siya. Pero ngayon ay gusto na niya iyong subukan. Aba, kung yung iba nga hindi nahihiya na lagyan ng kung ano-ano ang mukha, kahit hindi na maiintindihan yun, siya pa kaya? Hindi nga nagkamali si Tina sa sinabi niya na marami ang mapapalingon kay Zoe kapag mag-ayos ito at kumilos babae. Marami ang bumabati sa kanya na mga kakilala dahil sa maganda niyang aura. Dahil ang mas nagpapatingkad ng kanyang ganda ay ang kanyang matatamis na mga ngiti. Lumaka din siya na parang isang mahinhi na babae. Mahinhi naman talaga si Zoe. Natuto lang siya na maging mabilis at maliksi kumilos noong mag-aral siya bilang isang pulis. Pagdating niya ng police station ay napangangatuloy ang kanyang mga kasamahan. Wow Zoe, ikaw ba yan? Tanong ng alaskador na si Ryan. Kamukha ito ni Ketchup Eusebio. Bakit? Masyado ba akong gumanda at hindi mo na ako nakikilala? Nakataas ang kilay na tanong ng dalaga. Oo naman, kaya lang nakapagtataka Teka,
Magpapaligaw ka na ba, Zoe? Tanong ni Ryan na tila napapaisip pa. Ano naman sa'yo kung magpapaligaw ako, ha? Pabiro pero pasinghal na tanong ni Zoe. Wala naman. Kaya lang, hindi ka dapat dito sa opisina magpaganda. Kasi kahit times 5 pa ang ganda mo ay walang manliligaw sa'yo dito. Dahil alam naman nating lahat na ubod ka ng sungit. Sabi pa ni Ryan at biglang humalakhak. Nabigla pa ito nang biglang hinampas ni Zoe ng folder na dinampot nito sa ibabaw ng mesa. Aray, Zoe naman, nagbibiro lang naman eh. Alam ko kasi good mood ka ngayon kaya gusto kitang biruin. Wika ni Ryan na isinangga ang mga kamay kahit hindi naman masakit ang hampas na iyon. Natigil lang sila nang pumasok ang kanilang chief o police. Ang totoo, wala naman sa isipan ni Zoe ang magpaligaw dahil para sa kanya ay wala pang tamang lalaki para sa kanya. Pero sa hindi inaasahan ay dumating ang isang lalaki na siyang unang nagpatibok sa puso ni Zoe, si Alvin. Isang PE teacher sa high school sa lugar ni na Zoe si Alvin. Kaa-assign pa lang niya doon at nakatira ito sa isang malayong tiyahin. Unang kita pa lamang ni Alvin kay Zoe dahil sa isang event sa school at isa ang dalaga sa mga pulis na nakatalaga doon ay nabighani na ang binata sa angking ganda ni Zoe. Magiliw si Zoe sa mga teachers, kaya naging magiliw din ito kay Alvin nang ipinakilala silang dalawa. Lalo na at isang mahinhin na lalaki si Alvin. Mahinhin ito kumilos lalo na sa pananalita. Kaya naging magaan ang loob ni Zoe rito. Ilang teachers at kakilala ang nagkwento kay Alvin na walang masyadong naliligaw kay Zoe dahil tigasin nga itong babae. Pero sa halip na ma-turn off ay parang natutuwa pa ang binata. Baka nagiging tigasin lang siya kapag bastos at walang respeto ang kaharap niya. Hindi naman siya siguro nagwawala kung igagalang siya. Sabi ni Alvin nang minsang makakwentuhan niya ang kaibigan niyang si Joseph. Well, subukan mo lang pare. Mabait ka naman eh. Hindi ang tipo mo ang babalian ng buto ni Zoe. Nakangiti naman na suhestyon ni Joseph. Iyon nga ang nangyari. Isang araw ay sinubukan ni Alvin na yayain si Zoe para mag-lunch. Kapwa sila on duty noon. Yung tipo na para silang ordinaryong pulis at teacher na nagkasalubong sa labas at nagkayayaan na mag-lunch. Naka-uniforme silang pareho. Natuwa talaga si Alvin dahil nakangiti pang pumayag si Zoe. Ang hindi alam ng binatang teacher ay lihim na kinikilig ang dalagang pulis dahil first time na may nagyaya rito na mag-lunch date. Pero lunch date nga ba ang matatawag iyon? Bahala na. Basta para kay Zoe ay lunch date iyon. Salamat at pinaunlakan mo ako para samahan na mag-lunch, Ma'am Zoe. Tila nahihiya pa na sabi ni Alvin. Parang hindi ito makatingin ng diretso sa mga mata ni Zoe. Habang si Zoe naman ay matama na tinititigan sa mukha si Alvin. Hinuhuli ang mga mata ng binata na para bang inaarok iyon. Oo naman, magalang mo naman akong niyaya eh. Pero Sir Alvin, hindi ka ba natatakot sa akin? Nakangiti ngunit prangka na wika ni Zoe. Kung pakikinggan sila, ay parang nag-uusap lang by profession dahil sa tawagan nilang ma'am and sir at walang ni isang nagsuggest na kung maaari ay tawagin na lang nilang isa't isa sa first name nila. Bakit naman Ma'am Zoe? May dapat ba akong ikatakot sa'yo? Naiilang pero tuwid na tanong ni Alvin. Umupo ng tuwid si Zoe saka ngumiti na parang nagbibiro. Wala naman. Anong nga bang ikakatakot mo sa akin? Hindi naman ako nangangain ng tao. Pero for sure may nagchichismis na sa'yo tungkol sa ugali ko na masyadong pakialamera. Tuloy na talaga ang pagiging prangka ni Zoe. Noon nag-angat ng tingin si Alvin at sinalubong ang mga mata ni Zoe. Ma'am Zoe, hindi na talaga natin maialis sa tao na magchismis.
Nasa sa atin yon kung maniwala tayo sa sinasabi nila, totoo man o hindi. Ang importante ay kilala natin ang mga taong importante sa atin at respetuhin ang kung ano ang kanilang pag-uugali. Kung mali, pagsasabihan, huwag sisiraan. Nasa kanya na iyon kung makikinig siya, kung hindi. Kung makikinig, salamat. Pero kung hindi, ay hindi tayo magsasawa na gabayan ito, lalo na kung mahal natin ito sa buhay, isang kapamilya o kaibigan. Natameme si Zoe. Sa kauna-unahang pagkakataon ay may isang tao na naglakas ng loob na magsabi sa kanya ng ganoon maliban sa kanyang mama. I'm sorry, Ma'am Zoe. Na-offend ba kita sa sinabi ko? Hinging paumanhin ni Alvin dahil sa pagkatigagal ng dalaga. Naku, hindi. Pasensya ka na rin, Sir Alvin, kasi ang dami kong sinabi. Kumain na tayo. Natataranta na sagot ni Zoe. Naging masaya ang kanilang pananghalian at iyon ang simula ng pagiging malapit nila sa isa't isa. Habang tumatagal ay mas lalong naging malapit sina Zoe at Alvin sa isa't isa. Nakasanayan na rin nila ang kumain ng sabay sa tanghalian. Nakikita na rin ni Alvin ang pag-uugali ni Zoe. Minsan nga habang naglalakad sila ay may dalawang binatilyo na nag-aaway. Walang pakundangan na hinubad ni Zoe ang suot na sapatos at iniumang iyon sa dalawang binatilyo saka pinauwi. Napailing na napangiti na lang si Alvin. Halos lahat na nakakakita sa kanila na magkasama ay kinikilig. Kahit na astigi na babae si Zoe at mahinhin na lalaki si Alvin, ay bagay na bagay silang dalawa. Mahal kita, Zoe. Kahit ikaw pang pinakastig na babae sa balat ng lupa, ay mahal kita at ikaw lang pipiliin kong mahalin. Pahayag ni Alvin ang kanyang pag-ibig kay Zoe habang naglalakad sila sa tabi ng dagat. Linggo iyon ng hapon at kapwa sila walang pasok. Ramdam ni Zoe na mahal siya ni Alvin. Pero ang marinig iyon mula sa mga bibig ng binata ay nagpalakas ng husto sa kabog ng kanyang dibdib. Hinawi ni Alvin ang buhok na tumatabing sa kanyang mukha dahil nililipad-lipad iyon ng hangin. Tipid itong ngumiti bago nagsalita. Okay lang kung hindi mo sagutin sa ngayon ang pag-ibig ko. Nasa iyo ang lahat ng pagkakataon para mag-isip at kung ano man ang magiging desisyon mo ay tatanggapin ko ng maluwag sa aking dibdib. Hindi maintindihan ni Zoe ang nadarama. Natutuwa siya pero bakit parang maluluha siya? Ngayon lang yata siya naging speechless. Siya na kilala sa pagiging talakera at dala ng masidhing damdamin ay napayakap siya kay Alvin at napahikbi. Hinampas pa niya ang likod ng lalaki. Natatawa naman na niyakap din siya ng mahigpit ni Alvin at inikot-ikot at matagal sila sa ganoong posisyon. Parang ayaw nang bumitaw ni Zoe mula sa pagkakayakap ng binata. Kaya hinayaan na lang siya nito. Wala ka bang sasabihin? Bulong ni Alvin kay Zoe. Pero iling lang ang sagot niya at naging saksi ang paglubog ng haring araw sa simula ng pag-iibigan ni Zoe at Alvin. Masasabi na wala nang sasaya pa sa dalawang pusong nag-iibigan at kabilang doon sina Zoe at Alvin. Napakaganda ng kanilang samahan bilang magkasintahan. Magkasundo sila ng nakahiligan. At sa pag-uugali ni Zoe ay hindi binalak ni Alvin na baguhin ito. Pero mahinaho na pinaalalahanan niya paminsan-minsan ang dalaga na nginingitian lang ni Zoe. Para lang silang magkaibigan kung tingnan. Hindi mo sila madalas na makikita na nagho-holding hands sa labas. Makita lang nila ang isa't isa ay kontento na sila. Pero nang minsan na madisgrasya si Alvin dahil binangga ang minamanehong motorsiklo nito ng nakainom na driver ng isang kotse, ay biglang nag-iba ang pag-uugali ni Zoe sa kanilang relasyon. 4 na araw na hindi nagising si Alvin dahil sa malalang sugat na natamo nito mula sa pagkakadisgrasya. Nang magising ito at hindi kaagad nito maigalaw ang katawan, hindi halos umalis si Zoe sa tabi ni Alvin na mga panahon na nakaratay ito sa ospital.
Nag-leave siya sa kanyang trabaho para personal na maalagaan si Alvin. Nakatikim pa ng malakas na suntok mula sa kanya ang driver na bumangga sa kasintahan. Noon din na-realize ni Zoe ang matinding pagmamahal na nadarama para kay Alvin na hindi niya kakayanin kapag may nangyari ritong masama na ayaw niyang mawala ito sa kanya. Dahil sa unang pagkakataon, maliban sa kanyang mga magulang, ay si Alvin ang nagpapakita ng pagpapahalaga, pagmamahal at tanggap kung ano siya. At hindi mai-imagine ni Zoe ang sarili na may ibang lalaki na makakasama kundi si Alvin lamang. Nang gumaling si Alvin at bumalik sa pagtuturo ay parang nabaliktad na ang mundo. Dahil parang si Zoe na ang nagiging lalaki at si Alvin naman ang nagiging babae. Madalas na si Zoe na ang sumusundo kay Alvin sa school. Dinadalhan na niya ito ng pagkain every lunch at doon na sila kumakain pareho. Matapos ang aksidente ay nagiging mahina ang resistensya ni Alvin. Madalas itong nagkakasakit, kung hindi lalagnatin ay uubuhin. Kaya mas lalong nag-aalala si Zoe para rito. Isang araw ay naisipan nilang maligo sa dagat. Birthday noon ng isang co-teacher ni Alvin. Naunang naligo si Alvin dahil gusto nitong ilunoy sa tubig ang katawan na sa pakiramdam niya ay patang-pata. Naghahanda noon ng pagkain sina Zoe pero hindi niya maalis-alis ang paningin kay Alvin na nasa tubig. Habang nagfo-float naman si Alvin ay bigla itong napaubo at nanikip ang kanyang dibdib. Kaya napalublob siya sa may tubig at napainom ng maraming tubig. Nahirapan siyang huminga kaya hindi siya makasigaw at makalangoy. Maya-maya ay may dalawang mga kamay ang humila sa kanya bago siya nawala ng malay. Baka nakatakda na akong mamatay kaya lang ay pinipigilan mo, Zoe. Kaya gusto ko na ipangako mo na sa susunod na may mangyari sa akin ay gusto kong tanggapin mo ito na magaan sa iyong dibdib. Para sa katahimikan ko, gusto ko na palagi kang nakangiti. Ayoko na nalulungkot ka. Minsan ay sabi ni Alvin kay Zoe habang nakaupo sila sa isang gulod at pinapanood ang paglubog ng araw. Kung hindi lang nanghihina ang katawan nito ay baka binatukan na ito ni Zoe. Kaya sa halip ay malungkot na ngumiti ang dalaga at niyakap ang nanghihinang binata. Halika na, umuwi na tayo dahil malapit nang lumamig. Yaya niya sa binata na nagpatianod naman na humawak sa kanyang kamay. Marami ang naging komplikasyon sa katawan ni Alvin. Labas-pasok na ito sa ospital at ni minsan ay hindi ito iniwan ni Zoe. Pinapakain niya ito at kinakabahan siya kapag naghahabilin ito ay inaambaan niya ng batok na hindi naman natutuloy kaya niyayakap niya na lang ang nakaratay na kasintahan. Pero baka tama nga si Alvin na baka nga ay nakatakda na itong mawala kaya nga lang ay pinipigilan ni Zoe. Isang gabi, habang nag-o-overtime si Zoe dahil sa bagong kaso na nilulutas nito ay pinuntahan siya ni Alvin. Ewan kung bakit bigla nitong na-miss ang dalaga. Medyo malakas na ang katawan ni Alvin kaya gusto niyang sorpresahin ang kasintahan. Dumaan muna siya sa isang flower shop at ibinili ito ng paborito nitong red roses. Kararating lang ni Alvin sa police station at tamang-tama na palabas naman si Zoe. Bahagya pa itong nagulat nang matanawan siya pero ngumiti din kaagad nang biglang may umagaw ng pansin ni Alvin. Isang lalaki sa di kalayuan at titig na titig kay Zoe. Bigla itong may kinuha na nakasukbit sa bandang tagiliran at kitang-kita ni Alvin na isa itong baril at itinutok sa papalabas na si Zoe. Hindi na nag-aksaya ng oras si Alvin. Kaagad na tumakbo siya patungo sa kasintahan na maaaring mapahamak na mga oras na iyon. Nagulat naman si Zoe nang matanawan si Alvin sa labas na police station. Bahagya pa siyang nag-alala kung bakit pa ito lumabas dahil gabi na. Pero bigla din siyang napangiti. Siguro hahayaan niya na lang ito. Baka namimiss na siyang sunduin ito.
Baka mas makakabuti kung ipadama nila rito na hindi ito sakitin. Nakangiti na sinalubong niya ito, pero gano'n na lang ang kanyang pagtataka nang makitang tumatakbo ito patungo sa kanya. Hustong nakalapit ito sa kanya ng isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw. Kitang-kita ni Zoe ang dugo na umagos mula sa dibdib ni Alvin. Biglang napabalikwas ng bangon si Zoe. Napanaginipan niya uli ang pangyayaring iyon. May 6 na taon na ang nakakaraan. Pero sariwang-sariwa pa rin iyon sa kanyang mga panaginip. Ang duguan na katawan ni Alvin na nasa kanyang kandungan, na kahit unti-unting napuputol ang paghinga nito ay pinilit nitong ngumiti at hiniling na kailangan na niya itong bitawan. At kahit natuluyan ng pumikit si Alvin ay dinala pa rin ito ni Zoe sa ospital. Pero hanggang doon na lang talaga si Alvin, dahil kahit anong gawin ng mga doktor ay tuluyan na itong pumanaw. Halos mabaliw si Zoe noong mga panahong iyon. Agad nitong kinuha ang baril at itinutok sa kanyang ulo. Ngunit nang kabigi nito ang gatilyo ay hindi iyon pumutok. Dinaluhong siya ng mga kasamahan. At dahil sobra ang kanyang pagwawala at walang nagawa ang mga doktor, kundi turukan siya ng pampatulog. Pero hindi doon nagtapos ang lahat. Nagtangka rin siyang magbigti, pero naabutan siya ng kanyang mama na laging nakabantay sa kanya. Ilang beses din siyang naaksidente, pero hayon at palagi pa rin siyang nakakaligtas. Sinubukan pa rin niyang tumalon sa mataas na bangin, pero hindi niya iyon na ituloy. Dahil sa naramdaman niyang isang malamig na simoy na tila nakayakap sa kanya ng mahigpit. "Ayaw mo ba akong sumama sa iyo, ha, Alvin?" Sigaw niya habang yakap ang sarili na napaupo, at sa pakiwari niya ay natatanaw niya ang maamong mukha ni Alvin sa mga ulap na nakatingin sa kanya. Nang magising si Zoe ay naroon naman siya sa isang ospital. Ilang beses na ba siyang nagigising na nasa isang silid ng ospital? Mula noon ay hindi na nga muling nagtangka pa si Zoe para magpakamatay, pero mas naging marahas siyang muli. Sugod siya ng sugod sa mga giyera. Ilang operasyon nila na parang wala siyang pakialam sa mga putukan. Ilang kasamahan na niya ang nasugatan at meron ding nasawi, pero hayon siya at nakatayo pa rin. At nalulungkot siya kung bakit palagi siyang sinuswerte. Pero nitong huli na suspende na siyang talaga dahil nanakit na siya ng mga suspect na nahuhuli nila. Kaya mula noon ay wala ng Zoe na makikita na naghahabol ng mga pasaway sa kalsada. Wala ng Zoe na nangingialam sa mga mag-asawang nangangabit dahil tuluyan ang bumitaw si Zoe sa pagiging pulis na sa kanyang palagay ay siyang naging dahilan ng pagkamatay ni Alvin. Mas pinili ni William na magbabad sa library kesa umuwi. Heto na naman ang kanyang mama. Walang ibang iniisip kundi ang ipag-blind date siya. Naiwasan na niya ito ng ilang beses. Pero hanggang kailan? Lalo pa at kakutsaba pa nito ngayon ang kanyang tita Lucia. Maipapakilala na namang babae ang mga ito sa kanya. Abay, bakit? Tingin ba na mga ito ay hindi na siya makakatagpo ng babae kung hindi mangrereto ang mga ito? Hindi naman siya pangit. Marami ang nagsasabi na gwapo siya. Conservative nga lang. Siyempre, hinihintay lang niya ang tamang babae at hindi niya gusto na pinipilit ang sarili na makipagtagpo at makipag-date na lang basta kagaya ng gustong mangyari ng mama niya. Atat na talaga ang mama niya na makapag-asawa siya. Samantalang ine-enjoy pa niya ang pagiging binata. At the age of 33 ay hindi pa nagkaka-girlfriend si William. School at bahay lang siya mula noon hanggang sa nagkatrabaho. Hindi niya talaga hilig ang makipag-party at makipag-inuman. Mag-aalas 10 na ng gabi nang ipinasya ni William na umuwi. Kahit nagtatrabaho na siya bilang isang mahusay na interior designer ay hindi pa rin siya nakabukod at mas pinili na makasama ang mga magulang. Siguro naman ay nakauwi na ang kanyang tita Lucia at ang babaeng kasama nito. Nag-aabang na siya ng taxi sa labas na makita ang isang babae na luluray-luray na napaupo sa bench. Lasing yata ito.
Mga babae nga naman ngayon. Iiling-iling na bulong ni William. Ewan kung bakit hindi niya maalis-alis ang tingin rito. Nagtaka siya. Wala ba itong kasama sa ganoong oras ng gabi? Paparahin na niya sana ang paparating na taxi nang matanawan ang ilang kalalakihan sa di kalayuan. Naisip niya na baka sa kanyang pag-alis at makita ng mga lalaking iyon ng babae at mapagtripan. Kargo ni konsensya pa niya ito kapag napabalita ito bukas. Kaya nilapitan niya ang babae. Miss, okay ka lang? Sinong kasama mo? Tanong ni William. Umangat ito ng tingin at sa unang pagkakataon ay biglang kumabog ang dibdib ng binata. Ngayon lang yata siya nakakita ng malaanghel na hitsura ng babae. Kaya lang ay lasengga, bagay na ikinato-turn off niya sa lahat. Pero nang umiti ang babae at may bahid na lungkot ang mga mata nito, ay parang may kung ano na humaplos sa puso ni William. Saan ka umuwi, miss? Ihahatid na kita. Delikado rito, wika ng binata. Pero sa halip na sumagot ay napayup-yup na lang ang babae sa kinauupuan nito. Pinara ni William ang isang paparating na taxi. Nang tumigil iyon sa kanya binuhat ang natutulog na babae at ipinasok doon. Umuusad na ang taxi nang maisip ni William kung saan nga ba niya ihahatid ang babae. Hay, kung mamalasin ka ngang talaga. Sa sobrang pagtatago niya sa mama niya para makipag-blind date, heto at isang babae ang magiging responsibilidad niya ngayong gabi. Pero mabuti nang siya ang nakatagpo rito, dahil kawawa naman ito kung masamang tao ang nakatagpo rito. Pero hindi niya maaaring dalhin ito sa kanilang bahay dahil siguradong ipapakasal siya ng mama niya rito nang wala sa oras. Dahil parang wala naman itong pinipiling babae. Kahit lasengga siguro ay gugustuhin nito makapag-asawa lang siya. Tandang-tanda pa niya na minsan siyang inireto ng mama niya sa anak ng kumari na parang hindi yata nagsasabon kung naliligo. Inireto din siya nito sa babaeng palaging basa ang kilikili. Kaya sigurado siya na kahit lasengga ay papatusin din ito. Lalo pa at napakaganda ng lasinggerang kasama niya. Ipinasya ni William na tumuloy na lang sa isang ordinaryong hotel. Napagkamalan pa siya ng mga staff doon na girlfriend niya ang babaeng buhat-buhat. Hinayaan na lamang niya ang mga ito dahil wala naman siyang panahon at obligasyon na magpaliwanag. Ang gusto lang naman niya ay makapagpahinga na. Pagpasok ng kwarto ay dahan-dahang inihiga ni William ang babae sa kama. Pero bigla itong napabangon kahit parang wala sa sarili at napatutok sa bibig na parang maduduwal. Kaya mabilis na pinuhat muli ni William ang babae at dinala sa banyo. At doon ay nagduwal ito ng nagduwal. Nanririmarim naman habang nakikinig si William. Sa lahat ba naman ang ayaw niya na makakasama ang isang taong lasing? Pero heto at isang lasing ang kasama niya. Ito ba ang parusa niya? Lord, next time ay hindi ko na iintiyanin si mama. Maging masunuri na akong anak. Napapikit pa na dasal ni William. Nang sa tingin niya ay tapos na sa pagsusuka ang babae ay agad niya itong pinuntahan. Dahil baka masubsob pa ito sa sariling suka. Nakayuko ito, wala pa rin sa tamang huwesyo. Binasa ni William ang naroroong face towel at pinunasan niya ang mukha at liig nito. Napakaamo ng mukha nito. Bakit kaya ito naglalasing? Maingat niya itong itinayo sa kapabuhat na ibinalik sa kama, sa kapinahiga at kinumutan. Isa lang ang kamang naroroon, kaya naglatag na lamang si William ng tuwalyang naroroon at saka nahiga na. Pagod na rin siya at ang tanging gusto lang ay makapagpahinga na. Isang malakas na sigaw ang nagpagising sa nahihimbing na si William kinabukasan. Dagli siyang napabangon at sa pagmulat niya ng kanyang mga mata ay isang malakas na suntok ang dumapo sa kanyang mukha. Sino ka? At bakit tayo magkasama sa iisang kwarto ha? Nirape mo ba ako ha? Nanlalaki ang mga mata na sikmat ng babae sa kanya at umaksyon pa ito na tila karatihin siyang muli.
Bigla siyang napatayo at sumandal sa dingding saka itinaas ang dalawang kamay. Teka miss, dinala kita dito dahil kung hindi ay baka tuyot ka na sa kakapasasa ng mga lalaki dun sa labas. Iinom ka kasi tapos luluray-luray. Mabait ako sa may konsensya, kaya hindi kita kayang tingnan na nilalawayan na doon sa labas. Pangalawa, hindi ako pumapatol sa lasengga. At kung pinagsamantalahan kita, isa na nilayasan na kita. Kita mo naman na dito ako sa sahig na tulog oh. Wala ka ba talagang naalala? Tumayo ng tuwid ang babae, saka na maywang na parang nag-iisip. Maya-maya ay napangiti ito ng pilya na parang may naalala. Pero saglit lang iyon dahil biglang pumurmal ang mukha nito saka siya tiningnan ng masakit. ID, bigyan mo ako ng ID mo. Utos nito na inilahad ang isang kamay. Dahan-dahan namang kinuha ni William ang kanyang ID sa loob ng kanyang backpack saka iniabot iyon sa babae. Pinasadahan ito ng tingin ang kanyang ID saka kinuha ang cellphone at kinunan ito ng picture. Saka walang anuman na ibinalik ulit iyon sa kanya. Pumasok ito ng banyo saka nag-toothbrush at naghilamos. Paglabas nito ay nagsuklay sa klit, kinuha ang bag at walang lingon likod na lumabas ng kwarto. Napailing na lang si William. Sa isip niya, ako na nga tumulong, parang akong masama. Hay buhay, oo. Nakatagpo nga ako na maganda ang mukha, pangit naman ang ugali at lasengga. Makauwi na nga. Inayos ni William ang kanyang sarili at lumabas na rin ang hotel na iyon. Umuwi siya kaagad sa kanilang bahay. Sigurado napapagalitan talaga siya ng mama niya. Hindi lamang dahil inindyan niya ito, kundi dahil hindi siya nakauwi sa buong magdamag na hindi nagpasabi rito. Kahit malaki na siya ay nasasanay pa rin ang kanyang mama na nagpapaalam siya kapag hindi makakauwi. Pagdating ni William sa kanilang bahay ay naabutan niyang nagkakape sa may kusina ang mama niya. 7:00 na noon ng umaga. Nilapitan niya ito at hinalikan sa noo. Huwag kang mag-alala, hindi natuloy ang tita Lucia mo kagabi. Parang malungkot na wika ng mama niya. Hindi daw kasi dumating yung babae kaya hindi na tumuloy ang tita Lucia mo. Umupo si William sa silya na katabi ng ina. Huwag na kasing ipilit ma, hayaan mo, darating talagang para sa akin. At kapag nandyan na, promise, pakakasalan ko kaagad. Pagbibigay assurance niya sa ina. Talaga? Kumikislap ang mga mata na paniniguro nito. Yes ma, kaya pakisabi kay tita Lucia na wag nang kukulitin ang kakilala niyang babae. Kaya hindi rin iyon sumipot dahil baka ayaw rin yun. Nakakahiya naman. Nangingiti na tumango naman ang ginang. Teka, nasaan ka ba natulog kagabi? Tanong nito. Doon na sa opisina ma. Sige po, at may pasok pa ako. Natataranta na sagot ni William saka tumalikod. Grabe ang kanyang kaba dahil ayaw niyang mabasa nito sa kanyang mga mata na nagsisinungaling siya. Sabihin na niya rito ang lahat ng sikreto niya pero hindi ang tungkol sa babaeng lasengga. Malapit nang matapos sa kanyang ginagawa si William nang biglang tawagin siya ng office mate niya. Nagtaka pa siya dahil pangiti-ngiti pa ito na para bang nang iintriga. Mag-aalas 4 na iyon ng hapon at malapit na silang mag-out. Pare, may naghahanap sa'yo sa labas, sabi ng office mate niyang si Efren. Sino daw? Nagtataka niyang tanong. Mula na makatrabaho siya ay wala pang tao na sumadya sa kanya sa opisina kahit pa ang mama niya maliban na lang kung may appointment. Labasin mo na lang, parang ayaw naman makipag-usap sa amin kaya hindi na kami nagtanong. Tumayo si William mula sa kanyang mesa at bahagyang sumilip sa may pintuan ng kanilang opisina kung saan ay tanaw ang waiting area ng mga clients. Parang binomba ang kanyang dibdib nang matanawan ang pamilyar na babaeng nakatayo. Kahit saglit lang niya itong nakita at nakasama ay hindi siya maaaring magkamali. Ito ang babaeng pumerwesyo sa kanya noong nagdaang gabi. Bakit ito naririto at hinahanap siya? Paano nito nalaman na dito siya nagtatrabaho? Naku, tiyak na malas ang hatid nito sa kanya.
Bigla niyang nilapitan si Efren. Pre, pakisabi may overtime ako at matatagalan pa ako rito. Nagtaka man ay sinunod naman siya ni Efren. Lumabas ito at nilapitan ang babae. Bahagya namang nakasilip si William sa siwang ng pinto at gano'n na lang ang kanyang pagkadismaya nang sa halip na umalis ay umupo ito sa sofang naroon at naglibang sa cellphone nito. Pare, hihintayin ka raw, sabi ni Efren nang makabalik. Nanlumo na napaupo si William. Bakit mo ba iniiwasan yun pare? Ang ganda ha? Saka, kaya ka pala walang nililigawan ay dahil ikaw palang nililigawan ng chika babe. Pang-aalas ka na wika ni Efren pero biglang napaisip. Teka pare, huwag mong sabihing nabuntis mo yung babae at ayaw mong panagutan. Naku, mukhang terror pa naman kahit napakaganda. Binato niya ang office mate at kaibigan ng nilamukos na papel. Sira, isa lang yan sa mga clients na maarte kaya hayaan mo siyang maghintay dyan. Pagdadahilan ni William. Pero mukhang wala ngang balak na umalis ang babae at gusto talagang hintayin na makatapos si William. Kaya walang nagawa si William kundi ang labasin na ito dahil baka abutin pa sila doon ng hating gabi. Miss, may kailangan ka ba? Tanong niya na alanganing ngumiti. Tiningnan siya nito sa mga mata. Parang binabasa nito ang kanyang isipan. Naasiwa naman si William kaya bahagya siyang nag-iwas ng tingin. Grabe naman ang babaeng to kung makatitig. Parang imbestigador. Sabi sa sarili ni William. Kung tapos ka na sa trabaho, kunin mo ng mga gamit mo at aalis na tayo. Sabi ng babae na walang kangiti-ngiti. Maganda sana ang tinig, kaso ang tapang magsalita. Parang isang iglap lang ay bubuga ito ng apoy kapag hindi nagustuhan ang ikinikilos mo. Kaya napatalikod kaagad si William at muling pumasok sa opisina at nagligpit ng kaniyang mga gamit. Bakit pa siya inuutusan ng babaeng yun? Close ba sila? At bakit niya naman sinusunod ito? Napapailing na lumabas ng opisina nila si William matapos niyang makapagligpit. Napahikab si William habang tinitingnan ang babae na nakaupo habang nakatingin sa papalubog na araw. Kanina pa sila nandoon sa tabing dagat. Paglabas nila kanina ng opisina ay tumawag ito ng taxi. Tahimik lang siyang sumunod rito. Nagpahatid ito sa tabing dagat at na makaibis sila ng taxi ay lumapit ito sa malaking bato. Saka pumikit at hinayaan ang sinag ng araw at hampas ng hangin na humalik sa mukha nito. Noon ay malayang natitigan ni William ang mukha nito. Napakaganda talaga at napakaamo ng mukha nito habang nakapikit. Napaigtad pa si William nang bigla itong dumilat at naabutan siya nitong nakatitig rito. Bakit pa nakakapaso ang mga mata nito? Sana hindi na siya dumilat. Pilyo na wika ni William sa sarili at napangiti. Nagulat pa siya nang biglang lumitaw ang babae sa kanyang harapan. Anong nakakatawa? Pormal ang mukha na tanong nito na ang tinutukoy ay ang kanyang pangiti. Ha? Wala. Naiilang na sagot ni William. Bakit ba tayo nandito? Tanong niya. Wala kang pakialam at huwag kang magtanong. Mataray na sagot nito saka tumalikod at umupo sa isang malaking bato at tinanaw ang malapit ng lumubog na araw. Wow, iba yun ah. Wala pala akong pakialam. Iba't pa ako isinama rito. Hindi naman kami close. Ano bang trip ng babaeng to? Hindi kaya may sayad ito? Naguguluhang tanong ni William sa sarili. Kung tutuusin, ay pwede naman siyang mag-walk out at iwan ito. Pero bakit parang natatakot siya na baka magalit ito sa kanya? Sa halip ay pinili na rin niya na maupo sa isang malaking bato na malapit sa babae. Maya-maya ay parang nalulunod na rin si William kasabay ng paglubog ng araw. Ilang beses na rin siyang napahikab. Naagaw niyo ng atensyon ng babae. Eksaktong lumubog na ang araw at nawala ito sa kanilang paningin ay tumayo na ang babae.
Tinapunan ito ng tingin si William nang ibig sabihin ay sumunod siya rito. Kaya tahimik naman na tumayo ang binata at sumunod. Sumakay ulit sila ng taxi at nagpahatid ito sa isang malapit na restaurant. Nag-order ang babae ng pagkain at pina-order din siya nito. Nang dumating ang kanilang order ay tahimik silang kumain. Pagkatapos nilang kumain ay pinabayaran ng babae kay William ang kanilang kinain. Siya daw ang lalaki, kaya dapat na siya ang magbayad. Parang gustong ibulyaw ni William sa mukha nito na, "Bakit? Sinabi ko bang isama mo ako sa mga lakad mo?" Ngunit nang tingnan niya ito at pinandilatan siya ng mga mata nito, ay napaurong ang dila ng binata. Kaya tahimik na kinuha niya ang kanyang wallet at binayaran ang kanilang bill. Hindi niya naman ito nobya, ni hindi pa nga niya alam ang pangalan nito. Tapos ito at ina-under na siya nito. Napangiwi na lamang si William sa isiping iyon. Napamaang si William nang ang sumunod na kanilang pinuntahan ay isang disco bar. Mag-aalas 8 na iyon ng gabi. Sa lahat pa naman ang ayaw niyang lugar ay ang maingay at maraming nag-iinuman. Bakit naman siya dinala ng babaeng ito dito? Napaatras tuloy siya pero hinawakan siya ng babae sa kamay at hinila papasok. Pumwesto sila sa isang mesa na nasa sulok. Buti na lang at hindi masyadong matao roon. Pero ganun pa rin, maingay pa rin talaga. Kauupo pa lamang nila nang biglang may nagsidatinga na grupo ng mga teenagers. 3 babae at 4 na lalaki. Umupo ang mga ito sa mesa na katabi ng sa kanila. Nagulat naman si William nang paggalit na tumayo ang babaeng kasama at nilapitan ang mga teenagers. "At sinong nagsabi sa inyo na pwede kayong pumasok dito, ha?" Nandidilat ang mga mata na singhal nito sa mga kabataang naroroon. Pinamiwangan pa nito ang mga iyon. "Mga estudyante pa kayo ah. Alam ba ng mga magulang nyo na nag-aaksaya kayo ng oras dito? Hala, uwi at mag-aral. O di kaya ay maghugas kayo ng mga plato. Nang sa ganon ay pakinabangan naman kayo. Uwi!" Hiyaw pa nito. "Ano bang pakialam mo?" Pasuplad ang tanong ng isang babaeng teenagers. Ngunit sa hindi inaasahan ay bigla itong kinalis ng pakialamerang babae na kasama ni William sa may noo. "Sasagot ka pa eh. Gusto mo bang makatikim nito?" Sabi ng babae at inamba ang kamao sa kahinubadang sapatos at inis sa isang dinuro-duro ng sapatos nito ang mga teenagers. "Ma'am, may problema ho ba?" Tanong ng waiter. Nanlilisik ang mga mata na binalingan nito ng babae sa kabinulyawan. "Oo, malaking problema. Dahil pinapayagan niyo ang mga minor na ito na pumasok dito. Ipinapaaral pa ito ng mga magulang nila. Kaya pauuwian niyo ang mga ito. Kung ayaw niyo na magkagulo tayo dahil irereklamo kayo. Naiintindihan mo?" Parang napako naman ang waiter dahil tila umuusok na ang ilong ng babae. "Ayos so ma'am. Sige ho, balik na kayo sa table niyo at kami nang bahala rito." Sagot ng waiter. Umirap lang ang babae sa kabinalingan ang mga teenagers. Ayaw ko na makikita pa ang mga pagmumukha nyo dito ha?" Hirit pa nito sa katumalikod at bumalik na sa mesa nila ni William. Ilang sandali pa ay nagsitayuan na ang mga teenagers at nawala na sa kanilang paningin. Parang wala naman sa babae na umupo sa ka-umorder ng 2 beer. Nang dumating ang mga in-order ay ibinigay nito ang isang bote kay William. Sa kanilagok nito ang isang bote na para rito. Napailing si William pero pinandilatan siya ng mga mata nito. Kaya wala sa sarili na napainom si William ng beer. Hindi niya maintindihan ang lasa nito pero tinanggap iyon ng lalamunan niya. Inamoy niya iyon sa unang pagkakataon. Parang mapanghina ewan. Pero okay naman sa lalamunan. Iyon bang pakiramdam na nawala ang kanyang matagal ng uhaw, lalo na at napakalamig niyon. "Huwag mo nang amuyin, inumin mo na lang." Pasinghal na wika ng babae. Nagtaka si William.
Bakit ba palagi ito'y nakasinghal at konti na lang ay magwawala na ito? Laki yata ng galit nito sa mundo. Nginitian na lamang ito ni William at parang expert na nakipag-umpugan pa ng bote dito. Ang isang bote ay nasundan pa ng isa pa, at ng isa pa. Kakaibang init na ang nararamdaman ni William. Parang ang saya-saya niya. Alam niyang lasing na siya at nahihilo. Pero kakaibang saya ang kaniyang nararanasan ng mga sandaling iyon. Kung anong kwentong nakakatuwa ang kanilang napag-uusapan. At nang maubos ay nagpahulaan pa sila. At kung sino ang talo ay isang batok sa ulo ang tatanggapin ng isa sa kanila. At tawag ng isang gentleman, kahit nahuhulaan ni William ang mga bugtong ng babae ay sinasagot niya ito ng mali. Tuwang-tuwa naman ang babae na batukan siya. Nagdisko sila, nagpakitaan ng mga magagaling na moves. Sa tanang buhay ni William ay ngayon niya lang ginawa ito at hindi niya akalain na mag-e-enjoy siya. Pero ano nga ba ang dahilan ng enjoyment niyang iyon? Dahil ba sa bagong experience na kanyang natuklasan o ang biglang pagsulpot ng babaeng ito? Dahil ramdam ni William na magbabago ang kanyang buhay dahil sa pagdating ng babae na kanyang kasama. Matamang tinititigan ni William ang nahihimbing na babae sa kama. Kapag may lakad sila at nagkalasingan, ay doon niya ito dinadala sa hotel na unang pinagdalhan niya rito noon. Pero walang nangyayari sa kanila dahil sa kama ito natutulog at siya naman ay naglalatag sa may sahig. Doon niya ito dinadala dahil kahit mahigit isang buwan na silang nagkakasama sa mga lakaran, ay hindi naman sinasabi nito kung saan ito umuuwi. Parang ayaw nitong pag-usapan ang tungkol sa buhay nito. At sa pakiwarin niya ay nakatagpo ito ng kakaibang mundo pagkasama siya. Never niya itong pinagsamantalahan. Sa halip ay inalagaan niya ito. Noong tinanong niya kung anong pangalan nito ay sinabi lang nito na bahala siya kung ano ang gusto niyang itawag rito. Kaya tinawag niya itong Miss Ngit, nang ibig sabihin ay Miss Sungit. Napangiti pa ito nang sabihin niya iyon at siya naman ay nalulunod ang puso kapag nakatanggap ng ngiti mula rito, kahit paminsan-minsan man lang. Natuklasan din ni William na kahit masungit at ubod ng tapang si Miss Ngit ay may itinatago din itong kabaitan. Katulad noong minsan na naglalakad sila at may isang bata na nagkabitiw mula sa pagkakahawak sa ina nito. Mabilis niya itong tinakbo bago pa ito tuluyang nakatakbo sa gitna ng kalsada. Hinding-hindi talaga malilimutan ni William ang narinig na takot sa boses ni Miss Ngit nang sumigaw ito dahil muntik na silang nabundol ng bata. Bakit mo ginawa yun? May superpowers ka ba? Hindi ka ba tatablan kapag nabundol ka? Nanggagalaiti na sikmat nito sa kanya. Nasa mukha nito ang matinding pag-aalala. Sa kapadabog na nilapitan nito ang nanay ng bata na parang na-shock rin dahil sa bilis ng pangyayari. Sa susunod, huwag kang magdadala ng anak kung hindi mo kayang bantayan. Narinig mo? Mandadamay ka pa ng ibang tao eh. Sabi nito saka tumalikod. Muling napangiti si William. Sa maikling panahon nakasama niya ang babaeng masungit at kahit hindi pa rin niya alam ang personal nitong buhay, pero pakiramdam niya ay parang matagal na niya itong kakilala. Ang dati na boring na weekend niya, ngayon ay nagiging makulay. Nasanay na siya sa pabiglang pagsulpot ng babae sa kanilang opisina, lalo na kapag Biyernes ng hapon. Tahimik lang itong nakaupo sa waiting area at hihintayin ang paglabas niya. Tampulan tuloy ng tukso ng mga kaopisina niya si William. Hindi daw nila akalain na makabingwit siya ng magandang babae at mukhang ito pa ang nanliligaw dahil ito ang nanunundo sa kanya. Nginingitian niya lang ang mga kaopisina. Hindi naman siya maiintindihan ng mga ito kung magpaliwanag siya. Kaya hinayaan niya lamang ang mga ito. Madalas din siyang mini-message ni Miss Ngit kung nakapag-lunch na ba siya. Napaka-misteryosa pa rin ito. Pero kahit ganoon ay isa lang ang napagtanto ni William.
Iyon ay ang tuluyan ng pagkahulog ng kanyang loob sa babaeng palagi niyang kasama. Hindi man niya alam kung ano ang trip nito sa buhay, pero sinisiguro niya na aalagaan niya ito hanggat nakakasama niya ito. Huwag mo sanang mamasamain, pero maaari ko bang malaman kung bakit napaka-espesyal sa iyo ang paglubog ng araw? Tanong ni William sa babaeng kasama. Katulad ng madalas nilang ginagawa, nasa tabi sila ng dalampasigan at nakaupo sa malaking bato at tinatanaw ang papalapit na paglubog ng araw. Dahil naging saksi ang paglubog ng araw sa pinakamasayang bahagi ng buhay ko, sagot ng babae. Pero hindi ko akalain na sa kanyang susunod na paglubog ay dadalhin niya ang lahat ng kasiyahang iyon. Kaya hinihiling ko na sana isang araw ay isasabay rin niya ako sa kanyang paglubog nang hindi ko na maramdaman ang sakit na pangyayari. Kaya patuloy ko siyang pinanunood at tinatanong kung bakit. Hanggang sa nakilala kita. Humarap ito kay William sa kamalungkot ng ngumiti. Pasensya na kung palagi kitang nabubulyawan at piniperwisyo, pero gusto kong malaman mo na muli akong sumaya mula nang nakilala kita. Pero ayaw ko na maging unfair sa'yo. Ayaw kitang gamitin para lang mapasaya ako, dahil nakikita at naalala ko sa'yo ang tao na labis kong minahal. Napakabuti mo, William. Ni minsan ay hindi mo ako sinamantala. Inalagaan at nirespeto mo ako sa kabila ng pag-uugali ko. Hinding-hindi kita malilimutan. Nagtaka si William sa mga sinabing iyon ng babae. Ngayon lang ito naglabas ng saloobin. Napakalaki pala ng sugat sa puso nito at gano'n na lang ang kanyang panlulumo nang muli itong magsalita. Gusto kong itigil na natin ang pagkikitang ito, William. Gusto ko munang magpakalayo at hanapin ang sarili ko. Gusto kong harapin ang mundo na mag-isa. At kung sakaling darating man ang araw na muli tayong pagtagpuin, ay gugustuhin kong makasama kang muli. Sana ay ganun ka rin. Sana ay gustuhin mo rin na makasamang isang tulad ko. Hindi alam ni William kung ano ang kanyang sasabihin. Ramdam niya na buo na ang desisyon ng babaeng kasama sa ngayon. Hinawakan niya ito sa kamay. Kung maaari lang nahilahin ko ang oras para makasama kang muli at makasabay na panoorin ang paglubog ng araw, at hindi lang sa bawat paglubog, kundi sa muling pagsikat nito sa bawat umaga. Hinalikan niya ito sa noo at kasabay ng paglubog ng araw ay ikinulong niya ito sa kanyang mga bisig. Matagal sila sa ganoong ayos. Nang halos papadilim na ay magkahawak kamay silang tumalikod sa dalampasigan. Tumawag si William ng taxi para sa babae. Pero bago ito sumakay ay may itinanong siya. Maaari ko bang malaman ang pangalan ng babaeng hihintayin ko? Ako pala si William. Malungkot ang kanyang tinig, pero nakangiti na inilahad niya ang kanyang kanang kamay. Hindi naman kasi sila nakapagkilala sa isa't isa ng formal. Nalaman lang naman ito ang kanyang pangalan dahil sa kanyang ID. Gumanti ng ngiti ang babae at tinanggap ang kanyang palad. Zoe. Ako si Zoe. Iyon lang at binitawan nito ang kamay niya saka sumakay na ng taxi. Marahang inilapag ni Zoe ang punpo ng puting bulaklak na dala niya sa puntod ni Alvin. Saka nag-alay siya ng munting panalangin. Mahigit 7 taon nang wala si Alvin, pero ni minsan ay hindi niya ito nakalimutang alaya ng bulaklak. Maaaring manatili si Alvin sa kanyang puso, pero alam niya na hindi magugustuhan ni Alvin kung hindi niya ipagpapatuloy ang kanyang buhay. Biglang sumagi sa kanyang isip si William. Matagal na silang hindi nagkikita at walang komunikasyon. Naalala niya ang mahinhin nitong pagsasalita, ang palagi nitong pagkataranta at ang pagkainis nito sa kanya noong una. Napangiti ang dalaga. Kumusta na kaya siya? May sarili na kaya itong pamilya? Hindi niya akalain na makilala niya ito sa panahong wasak na wasak siya. Palagi siyang naglalasing dahil pag hindi siya makainom ng todo ay hindi siya makakatulog. O di kaya ay bigla siyang nagigising dahil sa kanyang masasamang panaginip. Masyadong nag-alala na sa kanya ang kanyang pamilya.
pero hindi niya talaga kayang tulungan ang sarili. Ayaw niya na magpatingin sa psychiatrist dahil ang hiling niya ay ang mawala na siya sa kanyang pag-iisip. Kaya noong minsan na naglasing siya sa punto ni Alvin ay para siyang nababaliw na kinausap ito. "Kunin mo na ako, Alvin. Gusto ko na magkasama tayong muli, pero kung hindi man ay bumalik ka na, please. Kahit sa ibang katauhan ay magiging masaya na rin ako." Parang wala sa sarili na naglakad siya noon palayo sa puntod ni Alvin. Parang wala sa sarili na naglakad siya. Nang mahilo ay napaupo siya sa isang bench at bago pa siya tuluyang igupo ng antok ay hiniling niya na ang unang lalaki na masilayan niya sa kanyang pagdilat ay siyang lalaki na ipinadala sa kanya para sa bagong katauhan ni Alvin. Ngunit nang ipikit niya ang kanyang mga mata ay bigla siyang nanaginip. Ginigising siya ni Alvin dahil uuwi na raw sila. Pero kahit anong gawin ito ay hindi niya talaga kayang idilat ang kanyang mga mata para makita ang mukha nito. Hanggang sa dumilim ang paligid at matagal siyang nakatulog. Subalit gano'n na lang ang kanyang pagkagulat nang magising kinabukasan na nasa isang kwarto siya ng hotel at may kasamang lalaki. Akala niya ay pinagsamantalahan siya nito pero nanaig ang paniniwala niya sa paliwanag nito. Dahil parang takot pa ito kesa sa kanya. Ipinamukha pa nito sa kanya na pinerwesyo niya ito. Noon niya naalala na baka ito ang gumigising sa kanya noong gabing iyon at hindi si Alvin. Naalala niya ang mga naging kahilingan niya na ang unang lalaki na makikita niya sa pagdilat ay siyang maging bagong katauhan ni Alvin. Imposible pero gustong paniwalaan ng baliw niyang puso. Kaya bago siya umalis ng hotel na iyon ay kinuha niya ang ID nito at pinikturan. Ilang araw din na hindi mapakali si Zoe na mga panahong iyon. Alam niyang kabaliwan ang mga iniisip niya tungkol sa lalaki na maaaring maging bagong katauhan ni Alvin. Pero paano kung totoo pala iyon? Kaya parang lukarit na humingi siya ng sign sa itaas na kapag sumama ito sa kanya na hindi nagrereklamo sa kahit na anong paraan niya gusto, ay maniniwala na siya talaga sa himala. At yun nga ang nangyari. Pinuntahan niya ang lalaki na nagngangalang William Zacarias sa pinagtatrabahuan nito ayon sa identification nito. Nang magtagpo sila ay pinakatitigan niya ito at sinuri mula ulo hanggang paa. Alam niya na nagtataka ito. Pero parang takot ito magsalita at kahit tutol ito sa kanyang pabugsong pagyaya ay sumama pa rin ito sa kanya na walang reklamo. Tahimik din itong sumunod sa kanya sa dalampasigan at nakinuod din sa paglubog ng araw. At noong inutusan niya ito na magbayad ng kinain nila ay tahimik naman itong tumalima kahit natakang-taka ito kung bakit niya ito niyaya na sumama sa kanya gayong hindi naman niya ito kinausap. Ramdam din niya ang matinding pagtutol nito nang ayain niya itong mag-bar. Pero walang namutawi sa bibig nito nang itulak niya ito papasok. Kitang-kita niya rin na bago lang ito nakatikim ng alak pero sinabayan pa rin siya nito. At sa unang pagkakataon, mula nang hindi na siya nagpupulis, ay noon lang ulit siya nakialam sa paligid niya ng mga pasaway. Kay William ay nakita nga niya si Alvin. Ang tahimik na pagsama at pagsabay nito sa mga kalokohan niya. Ang mga pag-aalaga nito sa kanya kahit hindi niya naman ito madalas na kinakausap. At sa kanilang maikling pagsasama noon ay hindi na maitatanggi ni Zoe na nahulog na ng tuluyan ang loob niya kay William. Kasabay niyon ay takot dahil baka ginusto niya lang ito ng dahil kay Alvin. Kaya mas pinili niya na lumayo muna kay William. Ayaw niya na maging unfair dito dahil alam niya sa sarili na iba si Alvin at iba rin si William na hindi maaaring maging totoo ang kaniyang mga pangarap na muling babalik si Alvin sa katauhan ng iba. Sa kanyang paglayo ay tuluyan ng hinarap ni Zoe ang katotohanan na hindi na babalik pa si Alvin kahit kailan at kailangan niyang ituloy ang kanyang buhay. Kailangan na nga niyang patahimikin si Alvin.
Ang tanging kahilingan nito bago mawala ng buhay ay maging masaya siya at palaging nakangiti. Tumayo si Zoe mula sa pagkakasalampak sa harap ng punto ni Alvin. May ngiti sa mga labi na kinausap niya ang yumaong kasintahan. Alam mo, Alvin, mabait si William. Sana dumating ang araw na madadala ko siya dito at maipapakilala sa iyo. Pero baka malabo na yon kasi baka may asawa't anak na siya. Pero huwag kang mag-alala dahil ipagpapatuloy ko ang buhay ko. Nawala ka man o kahit ang isang gaya ni William, pero tanggap ko na at kaya ko nang mag-isa. O siya, dito ka na muna ha. Pupuntahan ko muna ang mama mo. Matagal na kasi akong kinukulit nun eh. Maipapakilala daw kahit alam naman niyang hindi ko papatulan yun. Ngingiti-ngiti pa ang dalaga nang lisanin ang puntod ni Alvin. Matagal na siyang kinukulit ng mama ni Alvin na maipapakilala ito sa kanya. Awang-awa din ito sa kanya. Kahit sinong kakilala ay gustong ipakilala sa kanya. Para makalimutan daw niya ang anak nito. Pero palagi niya itong tinatanggihan. Natatandaan pa niya na hinintay siya nito noon ngunit hindi siya nakarating dahil nalasing nga siya. At iyon din ang kanilang unang pagtatagpo ni William. Ngayon ay hindi na siya makatanggi sa mama ni Alvin dahil birthday nito. Maano nga ba at pagbigyan niya na lang ito. Hindi magkanda-ugaga si William sa pagmamaneho ng sasakyan. Paano'y walang tigil sa kakatawag ang mama niya at minamadali siya nito. Doon kasi sila magdi-dinner sa tita Lucia niya. Ang mama talaga niya, parang nakakabit sa kanyang bituka nito na hindi makakain kapag na-late siya. Kung hindi siya magkakamali, ay meron na namang irereto ito sa kanya. Hinahayaan na lamang niya ito. Mabuti na lang at nakabili siya ng sasakyan dahil kung nagkataon na nagtataksi pa siya, tiyak na aabutin siya ng siyam-siyam. Biglang sumagi sa kanyang isipan si Zoe. Isa ito sa naging dahilan kung bakit bumili siya ng sasakyan. Naaalala niya ito kapag nakasakay siya ng taxi. Kumusta na kaya siya? Masungit pa kaya siya? Sana hindi na siya malungkot. Naaalala pa kaya niya ako? Usal ni William sa sarili. Masayang sinalubong si William ng mama niya at tita Lucia niya. Parang ilang taon na hindi siya nakita ng mga ito sa higpit pa naman ng yakap ng mga ito sa kanya. Hinalikan niya ang kanyang tita Lucia sa pisngi at iniabot ang kanyang regalo. Happy birthday po tita, bati niya. Oh, thank you iho, pero bago tayo mag-dinner, halika at maipapakilala ako sa iyo. Masaya na yaya nito sa kanya. Walang nagawa na nagkamot sa ulo na nagpatiano ng binata nang igiya siya ng tita Lucia niya patungo sa garden. Ang mama naman niya ay parang mapigtas na ang mga bibig sa lapad ng pagkakangiti nito. Napailing na lang na nagpalingalinga si William sa paligid. Hindi niya alintana ang babae na kinawayan ng kanyang tita Lucia. At nang mapalingon siya ay nasa harapan na niya ang babae. At pareho pa sila kapwa na parang tinuklaw ng ahas dahil sa pagkabigla. Masaya na ipinakilala sila ni tita Lucia sa isa't isa. Iho, meet Zoe. Siya ang girlfriend ng pinsan mong si Alvin. Matagal ko na siyang gustong ipakilala sa iyo para masamahan mo sana siya. Sobra kasing dinamdam niya ang pagkamatay ng pinsan mo. Zoe, iha, siya si William, pinsan at kababata ni Alvin. Wala siya rito nang mamatay si Alvin dahil nasa Singapore siya. Walang salita na namutawi mula sa mga bibig ni na William at Zoe. Magkahinang lang ang kanilang mga mata na parang nag-uusap. Bahagya namang nagtaka si tita Lucia. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa dalawa. Teka, nagkakilala na ba kayo? Tanong nito. Oo tita, noong gabi na maipapakilala ka sana sa akin kaya lang ay hindi kita sinipot. At sa sobrang pag-iwas ko sa iyo, ay isang babae ang bumalandra sa harapan ko.
Walang emosyon na sagot ni William habang nakatitig pa rin sa mga mata ng dalaga na ni minsan ay hindi nawala sa kanyang isipan. Kung dati ay natatakot siya na makipagtitigan rito, pero sa ngayon ay hindi na. Dahil hindi na niya mahagilap ang puot at galit sa mga mata nito. Sa halip ay para itong nangungusap at apologetic. Nagkibit ito ng balikat sa kamarahang ngumiti. Sa sulok ng mga mata nito ay may tinitimping luha at dala ng bugso ng damdamin ay bigla itong hinapit ni William sa may baywang at mahigpit na ikinulong sa kanyang mga bisig. Matagal at hindi alintana ang mga taong naroroon na napapatingin sa kanila. Gusto niyang siguraduhin na hindi siya nananaginip lang, na talagang yakap niya ang babae, na kahit nalasengga ay siyang tanging minahal niya sa buong buhay niya. Dinampian niya ito ng halik sa may noo, saka muling niyakap na ginantihan naman ito. Makalipas ng ilang sandali ay humalo ang kanilang pagluha at pagtawa nang bumitaw sila sa isa't isa. "Kumusta ka na? Naglalasing ka pa ba?" Nagbibiro na tanong ni William. "Hindi na po, wala kasing mag-aalaga sa akin eh." Magalang ngunit natatawang sagot ni Zoe. "Mabuti naman kung ganoon. Anyway, napagbigyan na kita ng mga gusto mo. Siguro dapat ako naman ang nasusunod sa ngayon." Wika ni William na ipinagtaka ni Zoe. "Anong ibig mong sabihin?" tanong nito. Sa halip na sumagot ay tinawag niya ang kanyang ina na halatang nang uurirat ng usisa sa kanyang tita Lucia. Halos madapa pa ito nang lumapit sa kanila. "Ma, akin na yang singsing mo. Baka makawala pa ito. Hinding-hindi ka na magkakamanugang kahit kailan." Hindi naman magkanda-o-gaga ang ginang na hinubad ang singsing na nakatalaga naman talagang ipasa sa magiging asawa ng kanyang anak. "Iho, totoo ba to?" tanong pa nito. "Oo ma, kaya huwag kang pumikit," sabi ni William saka iniabot ang singsing at lumuhod sa harapan ni Zoe. "Ayaw ko ng lasinggera, pero bigla kang dumating. Iniwan mo ako, pero heto at muli tayong pinagtagpo. Hindi ko man mapapantayan ang pagmamahal mo kay Alvin, pero papantayan ko at hihigitan pa ang pagmamahal niya sa'yo. Gusto kitang aalagaan sa kabila ng kasungitan mo may misngit. Marry me, please." Naluluha naman na iniabot ni Zoe ang kanyang kamay. "Nawala man si Alvin, pero ibinigay ka naman sa akin." "Hindi na mawawala si Alvin sa kabilang parte ng puso ko, pero sa kabilang banda ay isinisigaw na nito na gusto kang makasama. Yes, I will marry you, William." Masayang masaya na isinuot ng binata ang singsing sa daliri ng dalaga. Saka binuhat ito at inikot-ikot. Napaluha rin ang kanyang mama sa sobrang kaligayahan. Sa wakas ay mag-aasawa na rin ang kanyang binata. Nilapitan ito ni William saka inakbayan. "O ma, bukas na bukas din ay aasikasuhin mo na ang magiging kasal ko ha?" Biro niya sa ina. "Syempre naman iho, kung gusto mo ngayon ay." Ganting biro naman ng mama niya at nagkatawanan sila. Naluluha naman na niyakap ni Tita Lucia sina William at Zoe. Ito na ang pinakamasayang birthday niya mula nang mamatay si Alvin. Kung nasaan man ang anak niya ngayon, ay tiyak niya na maligaya din ito.